tama ang pag-grant ng CIFs kasi tatapyasan or tatanggalan ang mga ahensya na sa tingin namin ay hindi naman talaga nila kailangan ng CIFs sa pag-perform ng mga mandato nila. Les Moras. Sorry. Okay. Yes, Can I ma'am. just add to the first question? So, papaliwanag ko lang. Ang ginagawa namin ngayon sa small committee is nire-rationalize namin ang CIF. In other words, sinusubukan namin to the best of our ability na itama ang pag-grant ng CIFs. Kasi as you know, nakukuha lang po namin through the NEP. No? So, doon sa NEP, ang DBM kasi ang nag-allocate ng mga CIF sa mga ahensya. So at this point in time, ang ginagawa po namin is tinatama po namin ang pag-allocate ng mga CIFs sa mga ahensya. So how do we do that? So tinitignan po namin kung alin-alin sa mga civilian agencies ang mga nangangailangan ng CIFs para ma-perform nila ang mga mandato nila. And at the same time, tinatapyasan or tatanggalan ang mga ahensya na sa tingin namin ay hindi naman talaga nila kailangan ng CIFs sa pag-perform ng mga mandato nila. And at the same time, idadagdag naman namin yung mga naitapyas doon sa mga ahensya na sa tingin namin ay kulang naman para sa pag-perform ng mga very important mandates tulad ng pagprotekta ng West Philippine Sea. So yun ngayon ang sitwasyon ngayon sa small committee. So katulad na sinasabi ni Speaker, in other words, hindi po tayo namimili. No? Meaning to say, we apply general principles dito po sa pag-rationalize ng CIF. So kumbaga, blind po, no? So hindi po namin tinitingnan kung sino yung ahensya na yan. We apply the general principles as uniformly as possible. So mga kabanat, nagkaroon ng press conference itong sina Stella Kenbo. But dito mga kabanat, parang tagumpay yung Makabayan Black, no? Kasi talagang dito sa press conference na ito, kasi itong si Martin Romualdez de Anya ay bumisita sa Pag-asa Island at may balak sila na tapyasan yung mga budget, no, ng ilang mga ahensya ng gobyerno. At ayon kay Stella Kenbo, magkaroon sila ng realignment, no? Realignment doon sa confidential fund, no? Lalo na sa confidential ni Vice President Sara Duterte. Dahil gusto nilang yung mga pundo na ito ilagak doon sa Pag-asa Island. Parang gusto ata magtayo doon ng building. Hindi ko alam kung anong gustong gawin nila doon. But para sa atin, parang tagumpay itong Makabayan Black, no? Kasi alam niyo mga kabanat, pwede naman maghanap ng ibang pundo diyan, no? Pwede naman maghanap ng ibang pundo na hindi maapektuhan itong ilang mga budget na i-propose na. Pero dahil ito yung gustuhan, ang may kapangyarihan kasi diyan mga kabanat pagtapyas itong Kongreso, no? Kaya nilang gawin yan. Kaya nilang huwag kang bigyan ng pondo. Kaya nilang tapyasan, kaya nilang chap-chapin yung pondo mo. Depende yan sa liderato ng House Speaker. Ngayon nga, ang liderato itong siya. So, panoorin natin itong conference ng mga kabanat dito. Kayo nang humusga dito. Mamaya na tayo mag-comment pagkatapos nito. Hindi kaya pause and play. Kukomment tayo. Mamaya pagka ano ito. Yeah, actually, the speaker is correct. That's what we're doing right now. It's not only the Keep natin yan. So, well, good evening po sa lahat. Well, just to add, of course, sa ngayon po, as you know, chinachap-chap po namin nga ang confidential and intelligence funds. Yun, nakita nyo? Unang intro pa lang sa sinabi ni Congressman Kimbo ay itinachap-chap nila yung confidential and intelligence funds. More of yung confidential funds, but ang totality po niyan is only about 4.8 billion. And syempre po, hindi naman po masyadong malaki yan. So syempre, as we realign that, and kung kailangan pa ng dagdag na tulong para sa Pag-asa, syempre kailangan pa natin ng additional sources. So yun lang po. And just to add, ang deadline po namin
para sa aming mga sarili na matapos ang amendments ng small committee is October 10. So yun mga kabanat, yun na ang linaw-linaw ng pahayag ni Stella Kimbo na ngayon chinachap-chap nila yung more intelligence intel fund, no? More confidential intelligence fund ang chinachap-chap nila para doon ilagay sa Pag-asa Island. Alam niyo mga kabanat, napakatagal na sanang issue yan ng Pag-asa Island eh. Ngayon lang talaga tinutukan itong mga kumag na mga congressman na ito, no? Yan ang problema sa mga Pinoy, nakatuto kung ano-ano. Tingnan mo, parang mga sirang ulo itong mga, pasensya na mga kabanat, pero masasabi natin, mga pagkukulang. Alam mo, napakalaking kasalanan dyan yung itong congressman natin eh. Napakatagal na, dapat sila mismong gumagawa ng batas. Dapat alerto sila eh. No? Alerto sila kung ano-ano kasi pinag-uuna. May mga palitan yung pangalan ng kalsada, kung ano-ano, palitan ito si lugar ni ganito, mga inatupag nila mga batas yung walang kakwenta-kwenta. So ngayon, naharap sila sa matinding lalo na diyang agresibo na yung China. So ngayon, ang pinag-iinteresan nila itong tagumpay itong Makabayan Black, no? Tagumpay ang Makabayan Black dito mga kabanat. Talong-talo yung gobyerno, lalo na yung mga sa larangan ng kapayapaan. Kasi kumbaga natipyas itong confidential fund. Ito yung protekta lalo na sa kapayapaan. So, ang nangyari diyan mga kabanat, kinuha nilang budget dito sa confidential fund, inilipat nila sa Pag-asa Island. Itong confidential fund, initsapwera nila ito. Kumbaga, yung sapa, halimbawa, ang sapa mga kabanat, nakita nila doon sa kabila, ang harang dito sa sapa na ito, inilipat nila sa kabila. So, ang agos ng sapa na yun, papasok na naman. Tapos, instead na sabay-sabay nilang proteksyonan yan, ang ginawa nila, niluwagan na yung isa. So, parang kumuha ka lang ng martilyo na pinukpok sa ulo mo. Di ba? Parang gano'n eh. Halimbawa, para sa isang anak, parang ginawa nitong mga congressman ito, parang sa isang pamilya, dahil nagkasala si Juan de la Cruz, lahat-lahat ng halimbawa yung dapat na itutulong kay Pedro, kinuha nila lahat, no? Napabayaan itong si Pedro at itinulong nila ito kay Juan de la Cruz. Parang walang pagkakaiba na kumuha ka ng martilyo, pinukpok sa ulo mo. Parang gano'n na nangyari dito mga kabatas. Sa pagtapyas nila sa COVID. Pwede naman yan pagsabay-sabay na pwede naman maghanap eh. Yung COVID niya ay nakapaghanap sila ng budget. Sa totoo lang, wala naman talang budget for COVID eh. Kung bakit nakapaghanap sila ng budget? Kung may paraan, may dahilan. Kung ayaw nila, talaga may paraan na ayaw nila. Diba? Kumbaga, may paraan, may ano ba yun? Basta ganun. Pag gusto nila, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ika nga, yun ang tamang term pala. No? Diba? Dahil nga nasulsulan sila, ayun. Ang COVID-19 nga, diba? Ang COVID-19, nakita ka ba na may pundo ba yun para sa COVID? Wala eh. Pero bakit nakapag-produce sila ng budget? Dahil may paraan. Pero itong tinapyasan nilang confidential fund, may dahilan. Ika nga. Diba? So, panoorin natin itong isa pa. Magtatanong na kasing media dito mga kabalat. Maganda yung tanong ng media dito. We have another question from Mr. Red Mendoza of the Manila Times. So, Manila Times dito. May punto dito si Vice President Sara Duterte. Ginamit kasi yung dahilan na tatanong. Mamaya ipapanood na rin natin sa inyo yung speech mixing speech, no? Isisipil lang natin ni Vice President Sara Duterte sa ginawang Teacher Day kahapon. So ito, ang tanong na tong Manila Times, napakaganda ito. Ibang ko lang kung anong sagot dito ni Martin Romualdez. Kasi ang tanong, parang maya na tayo panoorin niyo muna. Good evening po, Mr. Speaker. Kong Kimbo, Kong Manix, Kong Zaldi, Kong Nonoy, Chief of Staff. Ask ko lang po kasi medyo mainit po ito ngayon kanina. May sinabi po si Vice President Sara Duterte sa kanyang speech kanina na about doon sa confidential funds. She basically defended the confidential funds and she said na, and I quote,
We must remain vigilant and steadfast in our commitment to safeguarding our people and our nation. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. So what can you say po sa statement na ito ni VP? And how do you surmise itong issues na ito from her supporters na parang mas quote-unquote, kinakampihan niyo daw po ang mga quote-unquote kalaban ng pamahalaan rather than the Vice President itself? So yun, no, mamaya natin pasagutin itong si Martin Romualdez kasi itong tanong na ito ay dumidirect kay Speaker Romualdez na silang ngayon ang utak sa pagre-realign ng budget for kasi alam niyo mga kabayan, hindi lang si Vice President Sara Duterte nito nilang tatapyasan nila o di kaya kakunan nila ng confidential fund. Alam niyo yung pinakamalaking confidential fund yung presidente. So ngayon gusto nilang kukunan yan. No, at ang diskarte nila kung papalusot nila, ilalagak nila sa Pag-asa Island. Alam niyo, yan sabi natin, kung paraan may dahil kung may kung gusto may paraan talaga, pag ayaw may dahilan. Alam niyo kung bakit? Dami-daming mga proyekto sa ating bansa na wala namang pondo pero napaglaanan ng pondo. 'Di ba? Kayang yan nga hindi maepektuhan yung ibang mga kumbaga, kayang magbuo ng ang gobyerno na hindi mapeperwisyo yung ibang mga ahensya. Ang problema kasi ngayon sa ating mga mambabatas, piniperwisyo nilang ibang ahensya No? Pwede naman sila, yung sahod nila, kung gusto nila magmamalasakit sila dahil mayayaman naman lang ito. Sa loob ng isang taon, i-donate nila yung sahod nila dahil mamayayaman naman mga ito Di ba? May mga sariling investment ng mga ito. Hindi yan, itong mga taong ito mga kabanat, hindi na ito nabubuhay dahil sa sahod nila bilang mga congressman. Hindi na, napakalaking pera ang hinahawakan ito. Try nila kaya i-donate yan sa loob ng isang taon yung kanilang sahod. Doon natin makikita kung talagang nagmamasakit itong mga congressman na ito. Ngayon, yung ginagawa nila ngayon, dahil nga tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte kung sinong kumakontra sa confidential fund, talagang halata naman talaga Di ba? Halata naman talaga. Kasi alam niyo mga kabat, kung kunin mong confidential fund, pondo niya, parang niluwagan mo yung mga, alam mo, importante, lalong in TFL, importante yan mga kabarat sa kapayapaan yan Di ba? Kung nag-iisip ka, congressman mga ito, kung nag-iisip, halimbawa, yung sa kapayapaan, lalo sa NTFL Cup, alam naman natin kung saan ginugugol yung mga pondo na yan. No? Para yan sa pagtutulong ng mga balik loob program. Kung wala may sumusuko, tapos wala ka nang maibibigay. So, sasabihin ng gobyerno, sinungaling yung gobyerno. So, ayun na naman. Utak ba? Wala talagang mga mga kabanat. Talagang ang utak ng mga congressman natin napakalutang. No? Wala talaga. Kaya, alam niyo, isa sa mga paraan nating bansa, kaya naghihirap dahil sa mga congressman ito na hindi rin naman talaga nag-iisip ng tama para sa ating bansa. Minsan, nagpapasa ng batas na parang, kumbaga, lutang. Tingnan mo yung pinag-aatupag nila sa nakaraang taon. Ano bang mga batas ng pinag-aatupag ng mga ito? Di ba? Yung sa kuryente, nagawan ba ng paraan para bumaba? Wala Ang pinag-aatupag nito, palitan yung pangalan ng mga daan, no? Mga kalye. Yun ang pinag-aatupag nito. Di ba? Nakakalungkot. So, tuloy pa natin. With respects to Ito yung sagot pala ni Martin Romualdez. So, pasensya na, medyo mahaba yung natin So, kasi iniwasan ko magkaroon tayo ng copyrights dahil nga hindi naman sa atin yung video, hindi naman kasi tayo live na nag-interview dito o di kaya nagtatanong. Kaya nagkaroon tayo ng narrative sa video na ito. So, yan ang purpose kaya nagsasalita tayo. the confidential funds, we are all for the confidential funds, and we are all for peace, no, and or security. Yun nga, you all for peace, no? Doon kayo sa kapayapaan sa nga. Pero bakit nyo tapyasan yung tatanggalan ng pondo itong confidential fund? Dapat yun ang sagutin mo. Sarap, madali kasi sabihin na panig ka dyan Pero paano mo patutunayan? No, we are all for that. We are in total agreement that the utilization of confidential intelligence funds is to promote peace and security, and that's why we were in Pag-asa today and looking at
other ways how to make sure that peace and security of the country as a whole is protected. And so we know that Tita mo, sa kanyang sinabi, sang-ayon na siya sa mga kapayapaan, suportado niya, pero ginamit niya yung pag-asa. Parang pinapalabas nitong tao na ito na ang pag-asa, doon lamang yung, doon lamang yung kapayapaan eh. Paano naman sa sulod, sa ano natin, sa bansa, dito mismo sa ano natin? Dito mo makakita na mahina yung kokote ni Romualdez eh. Magaling na mag-English ito eh. Alam mo yung talino nila, ginadaanan nila sa English. English na talaga. Kasi yun lang naman ang kapital nila, yung mga bubong mga congressman dyan. Nag-English-Englishan lang eh. No? Para mukhang sabihin matalino sila eh. Nag-Englishan, halos ayaw magsalita ng Tagalog eh. Para magsasabihin siya, matalino yan, no? Grabe, bumubula yung bunganga, kakaka-English. You know? Bumubula yung bunganga nila, kaka-English. Pero sa totoo lang, ing-ing, wala din namang silbi sa bansa. Di ba? Ayaw nila i-explain. Number one, kung gusto nila ipaunawa yan sa taong bayan, yung katalinuhan nila, dapat nagsalita sila ng salitang Tagalog. Pero hindi. Gusto nila English para linglangin ang taong bayan nga. Mapakunwaring nilang para sabihin, matalino sila dahil nag-i-English. Tingnan mo ang sabi niya, doon daw siya sa kapayapaan, suportado niya daw yung confidential fund, no? Lahat ng kapayapaan. Pero, ginamit niya ng pag-asa. Kaya nga, tinatapyasan nila yung budget ng confidential fund para doon ilalagay sa pag-asa. So, paano naman yung pinagtatanggalan nyo ng pondo? Di ba? Parang isang pamilya, nakita mo si Pedro, may isang pamilya sa bahay na yon. Nakita mo si Juan, naghihirap, kunin mo yung pagkain ni Juan, ibigay mo kay Pedro. Paano naman yung pinunan mo ng pagkain? Hindi kaya magugutom ang mga yon. Ganyan kapulpul ang utak ng mga congressman na ito, mga kabanat. The West Philippine Sea has become a very, very top issue, no, of the day. Yan. Very top. Sang-ayon tayo dyan. Very top kasi kapabayaan nyo rin yan. Noon sana ginawa nyo yan, napakabahabang panahon na. Panahon pa ni Pinoy yan eh. Di ba? Panahon ni President Duterte, hindi kayo nagkukumahog. Kitang-kita nyo naman yung ginagawa dyan. Kung noon pa lang ay nagtayo na kayo dyan kung ano-anong gusto nyong itayo dyang building na yan. Panahon pa ni Pinoy, sana nagkukumahog na kayo. Kumbaga, parang doon na sila nagkukumahog na alam nila na hindi dihado na tayo. Tapos gusto nilang tanggalan yung pundo yung ibang mga ahensya ng gobyerno. Ito yung napakatalino talaga. Sarap balatan yung ulo. Pag ganitong kongreso. Nakalungkot. Incidents and incursions into our area, incidents with our fisher folk, and we would like to make sure that the confidential and intelligence funds are most properly utilized, no? And by agencies and departments that are best suited, particularly in these aspects of deploying the proper resources and personnel for the promotion of peace and security. So we feel, no, that we have to look at the West Philippine Sea, and we have to provide more resources in these areas through the proper agencies and departments, as we have earlier mentioned. So yes, we are one. We are one with the Vice President in having and to make. Yung ito, hindi ako sang-ayon, we are one. Yan ay paimbabaw, mga kabanat. Kasi once na pag sinabi mo, ano ako sa'yo, suportado kita, pero nakikita naman natin at kukunan mo siya ng budget. Hindi lang naman si Vice President, lahat ng like parang kay President Duterte, kasi ang mang budget, tatapis na nila yung confidential fund. So, dahil ilalagay nila doon sa pag-asa o sa ang na yan, but tapos sasabihin mo, we are one. Yan ay kasinungalingan, mga kabanat. Parang sinabi mo kay Pedro, kukunan kita ng pagkain ngayon, pero ano ako sa'yo? Suportado kita. Paano masasabing suportado kita? Kinunan mo na ako ng pagkain. Parang ganun. Plastic, ika nga pa ganun. Parang palusot na lang ito, mga kabanat. At gusto nila talagang tapisin ito. Pero alam nyo sila din ang tatandaan yung mga tao na ito, no? Tatandaan yung mga tao na ito in case na magka-problema ulit sa ating bansa, no?
aside dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang West Philippine Sea dyan, mga kabanat, kasalanan din nila ito. Napakabahabang panahon, ngayon lang sila nagkukumahog na punduhan ito. No? Kung hindi pa nag-agresibo dyan, dapat noon pa lang nakita na nila yung China sana gumagawa dyan, dapat nakikisabay tayo. Di ba? Gumagawa ng island dyan China, gumawa rin tayo sana. Yun sana ang mindset ng mga congressman. Wala eh. Kaya mga congressman silang di ba matalino, bumubula yung bunga kaka-English nito eh, di ba? Pero lantawa ba si Lagman itong si Romualdez, bumubula yung bunga pag nagsasalita nito. Napakatalino ito. Ang talino niya dinadaan sa English, pero yung gawa naman dumalabo, parang hindi natin naintindihan. Di ba? So ngayon nakikita nyo, kukumahog sila. Ngayon, na walang budget daw. Eh bakit di kayo naghanap ng budget para doon? No? Bakit yung tinatapyasan nyo yung may nakalaan na? Ay, hindi kaya yung budget nyo yung kukunin? Ano sa palagay nyo? Hindi kaya mapeperwisyo yung distrito nyo? Diba? Halimbawa, budget mo for 2024, kunin yan, ilalagay sa Pag-asa. Hindi kaya masasabi, mawawala ng, di mo kaya sasabihin, yung budget ko mawawala ng pondo. Paano to? Hindi kaya ganun din ang reaksyon ng ibang mga ahensya, tinanggalan mo ng pondo. Walang utak itong mga congressman na ito, mga kabanat. Sana naghanap ng pondo. No? Naghahanap ng pondo. No? Kaya naman yan. COVID nga eh. COVID ba? Nasa batas ba yun? Yung COVID-19 ba? Nagkautang-utang. Nandun na tayo. Kung kailangan man, bakit hindi? Ulit mag-utang. Diba? Kailangan, gusto nyong protekta ulit. Gawin nyo. Hindi yung katanggalan nyo yung ibang mga pondo. Yan nagkakalukuhan. Yan ay hindi mo masabi isang tao matalino, mga kaban, pag ganun. Isa yung kaingingan, isa yung kahibangan ng ganun na kunan mo yung ibang pondo. Kahit sabihin natin, hindi naman namin totally inubos eh. Kinaltasan lang namin. So, ganun pa rin yun. Diba? Kasi yung budget niya, nakalaan na dun eh. Naka na siya eh. Hindi naman nagpo-propose yung budget ng isang ahensya pag hindi nila alam kung saan gagamitin. No? May kanya-kanyang kinaukulan na yun kung saan gagamitin ang halagang ganun. Pero tatapyasin mo. Paano na yun? Kumbaga, papunta ka sa Mindanao, yung tinapisan mo, yung pamasahe niya, hanggang lang siya, doon, sa gitna ng dagat, doon lang siya tatalong, kasi hindi naaabot yung kanyang pamasahe, dahil kinat mo eh. Parang ganito, yung ginagawa ng ilang mga congressman. So, yan. Ay, nako. So, hindi ko na itutuloy mga kabanan. Ang gusto ko lang ito, additionally Kimbo, kasi si Kimbo, kanina nagsalita, no, ng patungkol dito. So, dito tayo. Ang first question. So, papaliwanag ko lang. Ang ginagawa namin ngayon sa small committee is nire-rationalize namin ang CIF. In other words, sinusubukan namin to the best of our ability na itama ang pag-grant ng CIFs. Kasi as you know, nakukuha lang po namin through the NEP. No? So, Yun, CIF. Ang CIF, para sa inyo kalian, CIF, ito yung confidential fund, mga kabanat. CIF, sinort lang nila CIF. Ibig sabihin CI, Confidential Intelligence Funds. Yun ang ibig sabihin nun. So, sinusubukan daw na nilang itama. Ang galing, no? Katayin ng mga ito, lalo si Kinbo, hanga-hanga tayo dito. Pero dito natin sila masubukan kung gaano sila katalino. No? Talagang sabi ko sa inyo mga kabayan, hindi ba na natin gustuhin, pero ano man mangyayari sa bansa. Halimbawa, tinanggalan nila ng pondo itong ilang mahinsya, no, na wala nang magamit, like halimbawa wag namang sana wag nilang pakialaman yung pondo patungkol sa NTFL kasi yun talagang nakakatulong sa mga balik-loob program ng galing mga makakaliwang grupo. Once nga pinakialaman nila yan, kapag sumambulat ulit itong makakaliwang grupo, umalma yan, na wala nang may sustinto. Tandaan yung mga mukha nito, mga tao na ito, sila talaga dapat ang unahing sisihin dito, mga kabanat. doon sa NEP, ang DBM kasi ang nag-allocate ng mga CIF sa mga ahensya. So at this point in time, ang ginagawa po namin is tinatama po namin ang pag-allocate ng mga CIFs sa mga ahensya. So how do we do that? So tinitignan po namin kung alin-alin sa mga civilian agencies ang mga nangangailangan ng CIFs para ma-perform nila ang mga mandato nila. And at the same time, tinatapyasan or tatanggalan ang mga ahensya na sa tingin namin ay hindi naman talaga nila kailangan ng CIFs sa pag-perform ng mga mandato nila. And So ang linaw yan, di ba?
So, hindi ang linaw yan sinabi ni Kimbo, kapag hindi daw kailangan, tatapisan nila. Pero alam naman natin, ang ahensya mga kabanat, hindi magpo-propose ng budget kapag hindi nila alam kung saan gagamitin. Kasi mako-question din sila dyan eh. Alam natin, bawat ahensya nag-propose na kailangan nilang confidential fund, ay may talagang silang nilalaan dyan na para gagamitan, para doon. Di ba? Pero tinapisan, balak nila, tinatama, parang gusto nilang palabasin na mali yung mga, itong tinatama nila yung kanilang, ayan nga, ang gusto nila, ilalagay. So, yun ang pahayag ni Kimbo, mga kabanan. Ngayon, sinabi ko, hindi naman natin alam yung kinakaharap. In case na magka-problema talaga dito sa issue na ito na patungkol sa confidential fund, no? Itong mga tao ito, sila dapat yung titingnan natin yung sa huli. Same time, idadagdag naman namin yung mga naitapyas doon sa mga ahensya na sa tingin namin ay kulang naman para sa pag-perform ng mga very important mandates tulad ng pagprotekta ng West Philippine Sea. So yun ngayon ang sitwasyon ngayon sa small committee. So katulad na sinasabi ni Speaker, in other words, hindi po tayo namimili. No? Meaning to say, we apply general principles dito po sa pag-rationalize ng CIF. So, kumbaga, blind po, no? So, hindi po namin tinitingnan kung sino yung ahensya na yan. We apply the general principles as uniformly as possible. So, yun. Hanggang dyan na lang mga kabanat, yung video natin. Kasi, yun ang papakita ko sa inyo, yung plano nila talaga na balasahin itong CIF, no? Matapos nilang inapprove yung budget, tapos doon sila re-realign. Parang isang kaing-ingan, di ba? Inapprove yung budget, tapos pagkatapos yung approve ng budget, doon yung tuwang-tuwa na yung mga taong inapprovean mo ng budget, na kinalaunan pala, i-realign pa rin nila. So, tatapyasin para nila. Di ba, nalinaw naman sinasabi, may mga budget na, may mga sa CIF, ito yung confidential intelligence funds na gusto nilang i-realign. Ang iba daw ay kukunin talaga, no? Tatanggalan ang linaw naman sinabi niya kanina, tatanggalan talaga ng budget ng ilan. So, kayo nang mamusga dyan, mga kaban, in case na magka-problema sa huli, no? Tandaan niyo itong mga taong ito, sila talaga dapat ang sisihin, mga kabanat. So, ilan muna ang ating video. Maraming salamat. See you next video.